Ipinanganak na may multiple congenital anomaly si Josiah. Ngunit habang lumalaki ay nadadagdagan din ang mga sakit na natutuklasan sa kanya. Ano-ano ang mga ito? At ang ating naging responde, inyo pong tutukan. Ito ang kalagayan ng 3 taong gulang na si Josiah. Bagamat makikita ang kanyang maliksing pagkilos, may kakaiba sa pisikal niyang kaanyuan. Nakilala natin ang pamilya ni Josiah sa pamagitan ng ilang may mabubuting puso na personal na tumulog sa programa. Dito na rin natin nalaman na ang kanilang tahanan malapit lamang sa ating himpilan. Bunso sa 3 magkakapatid, hindi inakala ni Julie na ang nag-iisa niyang anak na lalaki magkakaroon ng kakaibang karamdaman. Ang anak po namin siya may multiple congenital anomalies po sa Quezon City General Hospital. Kumbaga, nung nakita po nila na nilabas ko po siya, kasi yung nilabas ko po siya, yung mga paa niya nakaganon po, tapos yung leeg niya nakaganon, sabi ng doktor, yung paa niya daw po parang pipi. Si Josiah, nirekomendang agad na matignan ng ilang espesyalista. Palabas na po kami ng hospital, nirecommend niya kami sa Philippine Children Medical Center o PGH. Mas pinili po namin ang Philippine Children Medical Center po. Doon na po kinonsulta si Josiah hanggang sa nirefer sa iba-ibang doktor po, tulad po ng genetics. Doon po namin nalaman na ang sakit daw po niya is Escobar Syndrome Multiple Congenital Anomalies. Multiple pterygium syndrome o mas kilala sa tawag na Escobar Syndrome ay isang bihirang congenital disorder na pangunahing nakakaapekto sa neuromuscular at skeletal function ng isang tao. Sabi kasi ng doktor sa akin ng genetics po, ang Escobar Syndrome, skin webbing po sa mga joints. Yung po bang yung mga joints na may apektado sa leeg niya, sa mga braso niya, kung nakikita niyo po, yung mga legs niya, yung singit niya rin po, sa dibdib niya, tsaka sa likod niya. Tapos, konektado na rin po yung spine scoliosis. Sa loob lamang ng 1 taon, unti-unting lumabas ang iba pang karamdamang iniinda hanggang sa ngayon ni Josiah. Lumabas po kasi siya, nakita na po na may diferensya na po yung katawan niya. Meron din po siyang kidney stone, meron din po siyang global developmental delay. Tapos meron din po siyang yung undescended testis nga po, yung nag-iisang po. Tapos po spine scoliosis. Sa kabila ng kalagayan ni Josiah, natutuwa si Julie dahil masigla ito at masayahing bata. Normal po siya kasi sa mga kapatid niya, pag nakikita niya pong gumagawa ng assignment, ganun din po siya, natututunan niya rin po, nagsusulat siya, naglalaro, yung parang normal na bata lang din po. Pag gusto niya kumain, magsasabi siya, mama, kain. Tapos pag may mga gusto siyang bagay, ganun lang po, normal lang. Kahit na may sakit siya po, makikita mo po sa kanya, magaling siya sumayaw. Mahilig po siya mag-TikTok. Minsan nga po, naggawa siyang TikTok. Habang nagti-TikTok siya, nagra-rap po siya. Kaya naman todo ang pagsisikap nilang mag-asawa na maghanap buhay at patuloy na gumawa ng paraan para may pagpatuloy ang mga kinakailangang test o pagsusuri kay Josiah. Biker po. Ngayon po, kasi po mahina po ang kita dito sa Visayas, kaya ang ginagawa niya, nagbabike siya pa Makati or Marikina po. Para lang po may pag-uwi niya, syempre may budget po kami pangkain. Ganun po. At saka pangangailangan din po ni Josiah. 300. Pagkakasyahin ko na po iyon. Baon ng mga bata. Minsan pag magkita niya maganda, binibigyan niya po ako ng 500 a day. Lahat na po yun, baon ng bata, pagkain namin simula umaga hanggang gabi. Yung magluluto po ako sa umagahan, yung ulam namin hanggang gabihan na po iyon. Kasi po yung mga bata naman po, hindi po sila talaga, ang malakas lang po kumain yung panganay ko. Pero yung ito po, yung dalawa po kasi, kakatingot lang di po kasi ang kain nila. Kasi ang madalas ang inaano nila, dede po. Gatas po. Bagamat hindi nawala ng pag-asa si Julie na tuluyang gagaling sa Josiah, may mga pagkakataong hindi niya maiwasan ang maiyak sa tuwing naiisip ang pinagdaanan at patuloy na pinagdaraanan ng kanilang pamilya. Kasi po nung nalaman kasi po namin to nung nanganak ako, sabi ko nung naiyak ako. Sabi kasi ko nung tawag ito, sorry iyak na.
nung nasa ospital ako, hindi talaga umiyak ng si CS. Yung asawa ko, iyak na iyak. Nawalan ng trabaho. Kaya iyak ko nga. Nawalan po siya ng trabaho that time kasi pandemic. Tapos, CS po ako, nalaman niya CS. Tapos po, paglabas ng anak ko, sabi ko sa kanya, narinig ko sa doktor, parang may diferensya yung bata. Ayun, pinuntahan niya po yung nursery. Tapos nakita niya nga po doon na yung bata nga po may diferensya. Parang hindi niya kaya sa sarili niya. Bakit daw po ganun? Kumbaga, patas siya lumaban. Mabuti naman siyang tao. Pero naging ganito yung anak namin. Tapos ako po, tinitingnan ko lang po siya kasi kung iiyak po ako, magdadamdam ako doon. Paano po ako gagaling? Kasi ko ng hospital, sabi ko kay God, tatanggapin ko lahat na bigay niya sa akin. Labas ko, sa amin to binigay niya po. Regalo niya po sa amin. Yun po. Pinasin po. Kasi kung sa iba ibinigay ito, baka nabundo na yung bata. Sabi ko gano'n, sabi ko, God, tatanggapin ko kung anong binigay mo sa akin. Mamahalin ko siya, lahat gagawin ko kasi siya na po yung buhay ko. Sa kabila ng mga luha ni Julie, ay masaya niya ring naibahagi sa amin ang pagiging mapalad niya sa kanyang dalawa pang anak dahil maunawain ang mga ito at madalas niyang katuwang sa pag-aalaga kay Josiah. Mabait po yung mga anak ko. Ang nag-aalaga po dito, lalo na po pag umalis ako, naglalakad ng mga papel kasi kailangan po maraming procedure ang bata, maraming check-up. Yung panganay ko po nag-aalaga. Paligo, nagpapakain sa dalawang bata po. Tapos pag uwi ko, malinis na po yung bahay. Tumutulong din ang kanyang panganay sa paglikom ng pondo para sa mga gastusing medikal ng kanyang kapatid. Nagtitinda pa po yun sa school. Ang anak ko na gusto niya ulit magtinda. Para po tulong? Opo, kasi meron din po kasi siyang classmate na wala din pong baon. Kumbaga, nag-usap sila ng mag-classmate. Pag nagtinda sila, makakaipon sila kahit papaano. At si Julie, lakas loob din na lumalapit sa mga ahensya ng pamahalaan at iba't ibang foundation para kay Josiah. Lapit po sa ibang mga gobyerno po, mga DSWD. Tapos meron din po ibang foundation, yung tiyagaan po talaga na tumutulong din po sa amin. Parang ko po talaga aalis ako umaga, maglakad po ng papel kung lalapit po ako sa mayor o kaya po sa kaya po charge para lang po makakuha ng gatas o kaya DSWD. Kasi sa PCMC po, minsan po may gatas po kami nakukuha. Sa ngayon po, wala na po talaga. Diyan po yung mahihiya ka sa tao. Iisipin ng tao, bakit kailangan humingi ng tulong? Kaya mo naman, di ba po? Kaya mo magtrabaho, kaya mo gumawa ng paraan. Kaso sabi ko po, para sa anak ko. Kasi minsan po kasi asawa ko mahina kita. Kaya gagawin ko po, magko-comment po ako. Kahit sobrang nakakahiya po, iisipin ng ibang tao, yung iba kasi po, iba yung isip ginagawa ko pa rin po. Sabi ko, hindi naman po para sa akin, para sa anak ko. Basta ko ano po yung makakabuti at makakatulong sa anak ko, yun po yung ginagawa ko. Pero dahil madalas silang magipit, nagagamit nila ang ipinuhunan nila para sa gamutan ni Josiah. Dati po kasi talaga nag-extra income kami ng anak ko. Kasi meron din po kasi isang vlogger nagbigay sa amin ng worth of 700 pesos ng pangpuhunan. Ang ginawa po namin, nagbili po kami ng pastillas. Tapos gumagawa po ako ng turon with condensed po. Yun po yung tinitinda niya sa school. Nagamit ko po kasi yung pera nung anak ko na puhunan pang paggamot ko kay Josiah. Sabi ko sa anak ko, saka na lang tayo ulit magtinda pag meron na tayong extra pera na pa. Kaya naman ang hiling ni Julie muling makapagtinda para may mapagkukunan kahit papaano na kanilang pang-araw-araw na gastusin. Sa ngayon po kasi yun lang po talaga ang kaya namin sa oras ko kasi naasikaso ko yung mga anak ko. Minsan merong mga meeting sa school, tapos tulad ngayon lagi may check-up si Josiah o kaya pupunta ako sa iba naman po para maglakad ng papel niya. Kaya yun lang po yung kaya ko. Kasi sinabihan po ko ng anak ko na gusto niya ulit magtinda. Oras na para tuparin ang munting panalangin ni Julie. Sa muling pagbisita ng ating team, bit-bit na namin ang mga gatas, gamot at mga sangkap para sa pagsisimula nila muli ng panindang turon at lumpia.
isa na po sa inyo. Maraming salamat. Kailangan po talaga namin. Talaga pong pinagkaloob talaga kasi paubos na rin po yung gatas niya at saka yung sa vitamins po. Yung sa ano ko naman po, malaking tulong po sa kanya kasi nakakaipon siya ng pambili niyang project. Minsan po pag sumusobra at naubusan din po ako ng project, binibigay niya po sa akin pamasahe namin pag-check up ni Luzon. Kaya maraming ito po, kung sakali man po may susobra, itatabi ko rin po sa pagpa-check up niya po. At magdadagdag na lang din po kami. Hindi pa tapos ang laban ni Josiah dahil para masuri pa ang ilan niyang karamdaman, kinakailangan na sumailalim siya sa isang genetic testing na hindi pa kayang tustusan nila Julie dahil aabot ito sa higit kumulang 50,000 pesos. Kasi akala ko po kasi pwede guarantee letter. Kasi ang guarantee letter pwede lakarin po eh. Pero ang sabi po kasi cash, 49,000 po. Umaabot po siya ng 49,000. Yung isang testing lang. Opo. Ang nire-request po kasi sa amin kay Josiah yun, yung 1-year-old siya. Eh kaso, syempre po sa hirap ng sitwasyon namin, hindi po talaga namin kayang ipunin niya. Makaipon man po kami, pero may time po kasi na nagagamit namin, nagagastos po namin sa gamutan niya. Kaya naman panawagan niya ang matulungan natin silang buuin ang nasabing halaga. Humihingi po ako ng konting tulong sa inyo pong lahat, sa mabubuting tao po na may mabubuting puso po na para po sa aking anak. Yung sa gene testing po ng aking anak, malaking tulong po iyon. Once na napagawa po namin yun, sabi sa amin ng doktor, pag napagawa po namin yun, malalaman po namin lahat ng pinaka-kondisyon ni Josiah. Kaya sana po matulungan niyo po kami para po sa aking anak. Maraming salamat. Maging ang programa ay kumakatok sa inyong mabubuting puso upang patuloy na suportahan at tulungan ang mga tulad ni Josiah na ang tanging hangad lamang mabuhay ng normal katulad ng ibang mga bata. Mga kababayan, salamat po sa inyong pong pagsubaybay sa Responde Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button at i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.